Morning po. Pati po, itong gusto na nga, ako'y masaya po kung nakarating muli. Alright, kung po tatagalin, ang mais ko po na iparating sa inyo ay yung blessing na ating kalagayan sa way doon. Na sa unawa po na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, inaalis po yung kalituhan, inaalis yung doubts, yung takot, inaalis po ng Diyos yun sa mga mananampalataya. Actually, we are already victors po. Bagamat, ang nakikita po natin sa paligid, the earthly and worldly things. Pareho rin po yan. Yung mga unang panahon, ang kaibahan lang po, makita ko yung sa Biblia, na ma-appreciate po ng mga mananampalataya. So yung atin po, pinakamahalaga sa lahat ay yung patuloy na paglago po sa pangunawa ng mga bagay ng Diyos. Sa ating pong sariling unawa, imposibleng maintindihan natin ng Diyos eh. Tama? Very limited po yung ating kakayahan, marating po ang mga katotohanan ng Diyos. Kaya maraming salamat, binigyan po tayo ng Panginoon ng record na kanyang katotohanan na nakasulat. Unlike po ng mga Old Testament times, and even the early Christians, wala silang records. Kaya sumasandig lang po sila sa milagro, sa malatanda, kasi yun ang palatandaan na sila galing sa Diyos. Ngunit, marami po ang nadadaya doon, even today. That's why, nang ibinigay po ng Diyos yung kanyang salita, ito na po yung kanyang full manifestation na mga bagay na pwede nating unang-una paniwalaan. Pangalawa, yung dapat pantiwalaan. At ito yung magbibigay ng direction po sa atin bilang mga tunay na mananampalataya. Pag sinabing mananampalataya, meron kang sinampalatayanan. Bago ka magkaroon ng mananampalataya, meron kang narinig o nabasa. At yun na yung pag-iisipan. Yun po yung design ng Diyos sa tao eh. Ang mga hayop ko lang yun. Tingnan mo na makakakita ng aso, kalabaw na makikinig at pag-iisip. Tao lang yan. Kaya po, very unique po yung creation ng Diyos sa tao. Right? That's why, kamukha po ang aking sinasabi, habang pinag-aaralan niyo po yung aklat ng Diyos, yung Biblia, which dapat naman, kasi po, hindi natin pwede ignore po yung parte ng bagay na spiritual natin. When you say spiritual things, ito po yung mga bagay na hindi mo kontrolado eh. Pag pinag-usapan mo physical things, yes, nakikita mo, nararamdaman mo, pero walang security dyan. Hindi mo pwedeng ilagay lahat po sa bagay ng physical ang buhay mo. Kasi hindi po stable yan. Subject po yan sa decay, corruption, and the end po, death ikala. Kaya, pag pinag-isipan mo yung bagay na yan, and you came to understand that naniwala ka na mayroong Diyos, doon, nagkakaroon ka ng mas malawak na kaisipan na hindi natatapos ang buhay dito sa physical life. And then, if you want to find out more, balikan mo yung nakasulat sa Biblia at hanapin mo yung katotohanan ng nakasulat dyan. Itong nakasulat mo sa Biblia ay totoo o ito ay kwento lang. Ako po, hindi ako umamin po sa kwento lang. Gusto kong tiyakin, totoo ba yung nakasulat? For my 30 plus years na pagbabasa pag-aaral po niyan, 100% ako natiyak ko yan. Yung history ng mundo, lalo na po ngayon, nasa internet page tayo, information things, isang pindot mo lang, pwede mo nang makita yung records ng mga documents, mga findings ng mga tao nung sinauna. Kaya, tayo po ngayon, mas malaki ang chance na makita yung katiyakan ng ating pinapaniwalaan, hindi lang dahil sa magaling na tuturo, hindi lang sa ikaw ay natangay emotionally, hindi. Pwede mo na ngayong tiyakin kasi makikita mo na yung kasaysayang at katotohanan na totoo talaga lahat na nakasulat. Yan po yung benefit ng internet technology natin ngayon. Ibig sabihin, kung ikaw ay honest sa iyong pananampalataya, iisipin mo yung bagay ng Diyos. Sino ba yung Diyos? Ano ba yung ginawa ng Diyos? May kapangyarihan ba talaga ang Diyos sa buhay ng tao? Ano ba yung programa? Ano ba yung plano? Ano ba yung purpose? Bakit merong Diyos? And then, i-relate mo sa iyong sarili, sino ba ako bilang tao? Ano ba yung layunin ng buhay? Bakit ako nabuhay sa lupang ito? Hanggang kailan?
Ano ba yung mahalagang parte ko sa mundo ito? Pag unti-unti po nakilala natin at naunawa yung Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, wala pong aksidente, hindi po naghuhula ang Diyos. Alam niya po lahat ang nangyayari, alam niya ang kanyang ginagawa, at may purpose ang lahat. Tayong mga tao, especially, yung mga nagsasabing sila ay mananampalataya, mga nagmamahal sa Diyos, at nakita yung ultimate purpose ng buhay mo, na paglikuran mo ng Diyos sapagkat matatapos ang buhay mo sa lupang ito, and eternally, you are going to meet and face to face with God. Kaya, kung makikita mo yan, matututo ka mabuhay na dalawa yung tinitingnan mo sa mundong ito. Well, siyempre yung physical life natin, kailangan nating asikasuhin yung ating physical life, mabuhay ng tama, magpamilya, ayusin ang family, di po ba? Pero kasabay yun ng pagkilala, pag-unawa, at paglalim po sa unawa ng Diyos. Yan po katotohanan ng Diyos, hindi po pang pastor lang yan. Dahil counting ng Diyos po, sa katawan ni Kristo, pantay po lahat. Hindi ka mukha sa Old Testament, may hierarchy. May high priest, may mga priest, may mga Pharisees and scribes. Diba? Yun po ang dahilan kung bakit tinatanggihan ng mga religious crowd po yung Panginoon sa Kristo, sapagkat nakikita nila na tayong mga Gentiles, isasakop sa katawan ni Kristo, kapantay lang nila. And they hate not. Kaya, pinapersecute po yung mga mananampalataya sa tuwing sila'y lumalapit sa mga Gentiles na kamukha natin upang ipahayag ang katotohanan sapagkat ayaw nilang mangyari na maging pantay-pantay lahat. Kaya lang po, sadly, religion po, yung mindset ng religion, nandun pa rin sa Old Covenant. Kaya makakakita ka ng mga religion na may hierarchy pa rin. Dinidiktahan ng mga tao. All they want are people in the churches who are ignorant, mga bulag na tagasunod sapagkat nandoon ang control. Ang mananampalataya and claim to be you are in the truth, dapat alam mo yung truth. Tama? Of all the people in the world, pag sinasabing ikaw ay anak ng Diyos, hindi gano'n kasimple yun. Naging anak ka ng Diyos sapagkat nakita mo yung totoo, yung katotohanan. Kung ang pinapaniwala ay kasinungalingan at hindi ayon sa sinabi ng Diyos, medyo malabo po yun. That is why, ang lahat ng may Kristo, after na sila po yung nakakilala, nakita po ang mensahe ng Diyos sa mabuting balita, hindi po mananatiling nando sa kalagayang sila ignorante sa kalooban ng Diyos. Lumalalim po sila sa unawa. Diba? Yun po ang programa ng Diyos eh. Kaya po, ako po ay sa totoo lang, hanggang ngayon po, mahirap talagang maunawa po yung kapayapaan, katiyakan ng buhay, kasi nakatingin tayo lahat sa physical. But again, it will take time na makita po natin in full view po yung spiritual. Kasabay po doon yung paglago sa pananampalataya. At ang paglago po sa pananampalataya ay yung paglago sa kaalaman ng salita ng Diyos. Basahin po natin yung Mark chapter 10:28. Ako si Peter po, lumapit sa Panginoon, may sinasabi siya at may tinatanong. So sabi niya, Panginoon, iniiwan na namin lahat at sumunod kami sa iyo. Yan po ang kalagayan ng mga mananampalataya ng first century. Pag ikaw ay nagsasabing naniniwala kay Kristo, ang requirement, iwanan mo lahat at sumunod ka sa Kanya. Kaya niyo? Hindi natin kaya. Anong iniwan niya? 18:9. And Jesus answered and said, Verily, pag nakita niyo po yung salitang verily, pinagdidiinan po, totoo ito. Ito ang katotohanan. Anong sabi niya? I say unto you, there is no man that hath left house. Iniwan po nila yung bahay nila. Or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel. Pero sila, alam niyo, walang choice. Bakit? Ang background po niyan, dahil sila yung nasa isang Jewish community, at ang may rule na sa nagpapatakbo ng pamahalaan ay yung religious authority, so high priest, chief priest, and everything. At sila po'y nasa ilalim ng basbas ng Roman Empire. So, ang sino mang nagpakilala, paano ng palataya,
barkado ka. Hindi ka pwedeng pumasok sa temple o lumapit man lang o sa synagogue. Wala kang hanong buhay. Tingnan niyo yung bangkot unang time yan, ang sentro ng komersyo at ng buhay nila yung temple. Araw-araw pa naman yung sacrifices nila. Kaya kahit yung ibang bansa, dyan sila nag-trade. Ikaw ay nakilala ang mananampalataya ng Kristo, off limits ka. Kaya natin yun. Yun po yung sinasabi sa Bible na persecution. Ngayon may persecution bang Kristo sa Pilipinas ngayon? Wala. Ano ko nga pinupuri nga pag-Kristiyano ko dito During that time po, hindi. Kapalit ng buhay ko lahat. Kaya yung tanong ni Peter, Panginoon, paano mo kami? Iniwan na namin lahat. 30 po, tinisan ni Jesus Christ. Pag naunawa po natin ito, at na-present natin aking present life, talagang sasabihin ko, I'm so blessed in comparison with these apostles. But he, the believers, the Father of Christ, shall receive 100-fold now. Kailan yung now? In this time, houses and children and lands with persecution, and in the world to come. Merong sinasabi yung Panginoon na world to come. In comparison do sa sinabi niyang now in this time, pag tinignan mo yan, magpapasalamat mo sa Panginoon, wala ka sa sinasabi niyang now in this time. Ikaw ay nandun na sinasabi niyang world to come. Bakit? Sinigil sabi ng Biblia, yung now in this time, ang lahat ng possession po nila ay physical lahat. Houses, physical family, sisters, father, children, lands, etc. Pero yung word to come, nag-iisang salita, pero siyang pinakamahalaga sa lahat, anong kaakibat ng word to come? Eternal life. Ano ibig sabihin? Imagine, pag naunawa mo natin ito, lalo ka magsisigasing na basahin, aralin yung laman ng Biblia sapagkat nais ng Diyos na yung laman po nito yung makisiksik sa ating isipan. Upang sa ganon, ang pananampalataya mo hindi nakasandig sa sinasabi ng tao, kundi nakasandig ang pananampalataya mo sa aklat na binabasa mo. Wala pong pwedeng pumalit doon. Walang pwedeng magdikta, walang pwedeng manakot sa iyo. At yan ay katunayan na meron kang personal na relasyon. Di ba palagi natin narinig ang kaligtasan ay hindi sa religion, kundi sa relasyon. Di ba? Pero yung qualified mo. Pag sinabing relationship, ano ibig sabihin? Salita lang ba yun? O meron nangyayaring activity between the two? Pag meron kayong tamang relasyon, meron kayong tama at consistent, constant na communication. Tama ba ba? At yung relasyon, hindi yung stagnant. Lumalalim ang relasyon mo kung paano nakikilala mo ng malaliman yung sinasabi mo, Diyos na meron kayong relationship, doon po lumalalim ang tiwala, ang pag-ibig, ang pagmamahal, doon sa yung Diyos na sinasabing relasyon. Karelasyon. Mantakin mo, kunyari, nagkasawa ka, nag-start na kayo sa ligawan. Hanggang ligawan lang ba? Hindi ba, dadating ko na magpapakasal kayo? Dadating ko na magkakanak kayo? Hanggang magkakaatupat? Yung relasyon ba na natiling lang sa ligawan? Hindi. Yan din po yung relasyon sa Diyos. Ang pag-ibig, hindi lang sa ligawan. Sweet. Pag kayo may kasama na, well, for a while, nandang sweet comments. Pero pag dumating na yung meron ng, ano yung sabi ng sumpaan ng kasalan? Sa hirap at ginawa. Eh yun, may problema sa hirap at ginawa. Maraming nangyayari sa hirap at ginawa. Kaya yung magkasawa, pag tumagal yan ng 20, 30, 40 years, ay naku po, marami nang dinaanan yan. Marami na silang pag-asawang dinaanan. Panginoon pa patuloy na binubuksan lahat. Kaya hindi na mo natakot na mag-isa Ang mahalaga sa akin, ang palaging tanong ko, Panginoon, nasa tama ba ako? Totoo ba? Nasa katotohanan ba ako? O susunod ako sa agos? Seryosohin po namin paglago sa kaalaman ng bagay ng Diyos. Nandun po yung biyaya. Number 1, bibigyan ka ng kapayapaan. Number 2, aalisin ang takot talaga sa inyo. And number 3, yung isipan mo at damdamin mo, nandun na sa spiritual. Kahit anong mangyari, nawala yung fear of death. Just like Paul did. Si Pablo po in-embrace yung death. It's better for me to depart than to be with Christ, which is far more better. Sabi ni Paul, but why? Ito po yung ready. Ang sabi po ng Panginoon, sabi niya, tandaan nyo, in the world to come, eternal life.
Paano natin malalaman na tayo nga ay nasa world to come? Isa lang, ang sabi niya, yung world to come na tinutukoy niya, kasama po yung eternal life. Ang ibig sabihin po, kailan ba dumating ang eternal life at immortality? 2 Timothy 1:10. Kaya kung sa aking patuloy na pag-aaral, aking nakita, maraming paniniwala na mali, kaya mali din po ang ugali ng maraming Kristiyano kasi mali yung pinapaniwalaan. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath, abolished what? Death. Anong kamatayan mo bang pinag-usapan sa Biblia? Karamihan sa relihiyon, ang nasa isip na kamatayan ay pisikal. Hindi po ang kamatayan in-address at binigyan ng katugunan ng Panginoon Kristo ay yung kamatayang spiritual. Pag sinabing kamatayang spiritual, naputol po yung ugnayan ng iyong isipan sa mga bagay ng Diyos. Kaya ang tao po, hindi naunawa ang Diyos. Walang naunawa sa katotohanan ng Diyos at hindi maunawa yung salita kasi nga po, patay sa kalagay spiritual. Tingnan niyo po yung Efeso 4:18. Kanya pong dinescribe yung taong wala kay Kristo. Yung taong patay sa spiritual. Ano sabi niya? Having the understanding, yung understanding, inuulit natin palagi nasaan? Saan parte ng katawan mahuhugot yung unawa? Sa kamay, sa paa, sa tiyan? Dito! At dahil siya'y madilim ang kanyang unawa, bakit? Being alienated from the life of God. Sa Tagalog, sapagkat siya ay hiwalay sa buhay ng Diyos. Anong klaseng buhay yan? Hindi naman physical yan kasi buhay siya, kaya lang yung kanyang pag-iisip ay nasa kadiliman dahil hiwalay siya sa Diyos. Bakit? Sabi niya, through the ignorance that is in them. Why? Because of the blindness of their heart. Pag binasa mo yan, huwag kang titingin sa katabi mo, tingnan mo yung sarili mo. Kaya magbe-benefit ka. Ano na ba yung nangunawalan mo sa bagay ng Diyos? Unang-una, yung kaligtasan. Kaligtasan mula saan? Yan pala po, marami nag-issue eh. Ang karamihan, 90% ang Kristiyano, kaligtasan na mula sa impyerno. Wala sa Bible yun. Wala kang mababasa. Kaligtasan mula sa impyerno. Kaligtasan mula sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaligtasan mula saan? Sa kamatayan. At ang kapalit ay eternal life. Kaya, kung hindi mo maliwanag yung eternal life sa isang tao, nasa matiliman pa rin. Bakit? Balik natin, Ephesians 4:18. Having the understanding darkened. Why? Dahil siya alienated from the life of God. Pag sinabing hiwalay ka sa buhay ng Diyos, wala ka talaga eternal life because of ignorance. Now, once again, yun po, nagbibigay po ng confusion sa karamihan ay yung kung bagay ng kautusan. Tama? Yung iba kasi nagsasabi, yun daw mga tao sa lumang tipan ay kailangan maligtas sa pagsunod sa kautusan sapagkat pag hindi nakasunod, hindi na maliligtas. Ang dami pong religion nagtuturo ganyan. Faith plus works. Faith plus law. Kasi ang nasa isipan nga naman nila, bago dumating ang Kristo, nandoon yung Old Covenant. Ang hindi naunawa po, ang sabi ni Pablo Potenio, Galatians 3:17. And this I say that the covenant, pag sinabi po covenant, ano po yun? Salita, words, parang kontrata, contract, or promise. Was confirmed before of God in Christ. The law, which was 430 years after, cannot disannul that it should make the promise of non-effect. Napapansin niyo po, dalawa pong covenant ang pinag-uusapan dyan. Merong covenant na sinabi niya that was confirmed before of God to whom? Kailan ito tiniyak at kinumpirman? Sabi niya, before. Pag sinabing before, bago. Bago yung Question.
Ano ba yung pangako ng Diyos concerning you in Christ? Ang pangako po ng Diyos concerning in Christ. Sino in Christ? Si Kristo? Yung mga nakikristo. Yung mga mananampalataya. If you are a believer of Christ, you are in Christ. At pag ikaw ay in Christ, wala na yung individual personality mo. In the sight of God, ang tingin niya, lahat ng nakay Kristo, ang tingin niya, si Kristo yun. Mabuti ba yun o kasama? Anong gusto niyo? Makita kayo o makita si Kristo sa iyo? Ako gusto ko makita si Kristo. Kasi kung ako makikita ng Diyos, ano makita niya sa akin? Dami ko. Hindi kaya-kaya yung makita ng Diyos sa akin. Mabuti na lang, kay Kristo. Ang nakikita ng Diyos sa iyo, o ikaw ay nakay Kristo, si Kristo. Hindi ka pwede humiwalay. Pag ikaw ay napawalay kay Kristo, sino makikita? Si Kristo o ikaw. Pag ikaw ang nakita, may mabuti bang makikita sa'yo? Nakuha po nyo. Ako ni in Christ, in the sight of God, kung ano ang ginawa ni Kristo, ikaw yun. Kaya sabi niyo, Colossians 2:11 po, kita niyo. For ye, sino yung ye? Mga believers, ye are complete when in Him. Ano yung complete? Perfect ka. Sa tingin ng Diyos, sa mga ikaw ay in Christ. Ano ibig sabihin, Brother Ray? Marami akong pagkukulang sa yung individual na identification sa flesh. Pero when you are in Christ, ikaw pa ba tinitingnan ng Diyos? Si Kristo. Kaya dito mo pinapakita, ano man ang requirement sa flesh, ginanap ba ni Kristo? Yes, perfectly. Lahat ng requirement ng Diyos para sa righteousness, be it physical, ginampa na ni Kristo. Para kanina yun. Hindi para sa Kanya. Para ito sa mga in Christ. The same thing din naman, yung kanyang status and position sa kanyang pagkabuhay ng maguli at sa kanyang glorification, ikaw din yun. Kaya, pakita po natin mga friends. Ano ba yung pangako ng Diyos na ibinigay at kailan? Ito po, sa Ephesians chapter 1 verse 4. Alam po niyo, pagka ito ay aking nakita ito ng mga unang pag-aaral ko, hindi ko maintindihan. Ngayon ko yan, papaniwala ko yung nababasa ko. Kasi, maraming nakalagay sa isip natin, bago magbasa ng Biblia, meron ka nang nakatanim na katuruan. Kaya ang problema, pag binasa yung Biblia, hindi maintindihan kasi ini-ignore. Kasi mas namamayani yung laman ng isip, kaya hindi natututo. Pero kung papaniwalaan na nakasulat, abay magbubukas yan. Yung mga nakatanim sa isipan mo, papalitan yan. Yun po ibig sabihin ng renewing of the mind. Yan po yung ibig sabihin ng growing in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Yung dating laman ng isipan mo, pinapalitan yun ng kung ano yung sinasabi ng Biblia mismo. According as He hath chosen us, sinin us in Him, in Christ. Sabi, pinili sila. Kailan sila pinili ng Diyos? Before the foundation of the world. Naintindihan mo ba yun? Kung ikaw ay na kay Kristo, pinili ka na ng Diyos bago pa nagsimula yung mundo. Ibig mo sabihin, Pastor, pinanganak na ako, no? Hindi. Wala ka pa sa hinaga. Pero nakita ka na ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Yeah. Ang tawag po doon ay foreknowledge. We have such a wonderful God of the Bible. Yung Diyos na ito, hindi pwedeng magkapalit, hindi pwedeng maging maling-malit, hindi pwedeng maging ulyanit, sapagkat nakita niya na lahat. Yan po yung foreknowledge. Hindi ba nararamdaman lang naman na kung pinaniwalaan mo yan, daragdag yan sa pananampalataya at tiwala mo sa Kanya. Nang ibig sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo, walang pwedeng mali sa buhay mo. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay mo, alam niya. Tama? Ako po, ganun po tinitingnan ko. The God of the Bible is a God who sees everything. Hindi siya nagkakamali. Ano pa? Tingnan niyo. Doon po sa Titus chapter 1 verse 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie. Yun po yung isang attribute ng Diyos. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Kaya itong sa kanyang salita is the word of truth. Promised
Kailan pinangako yung eternal life? Kailan? Promise before the world began. Kanino pinangako? Kay Kristo, para sa mga in Christ. Yung buhay na wala hanggan, itinalaga na po yun bago pa nagsimula yung kasaysayan ng Biblia at naimbara sa mga mananampalataya ni Kristo. Napabasa po ba natin? Tama po ba yung pagkaunawa natin? Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, kung ikaw ay ina kay Kristo, secure ka, tiyak na tiyak ka, ang kaligtasan mo, hindi nawawala. Kasi, doon pa lang bago nang simula ang kasaysayan ng Biblia, nakita ka na ng Diyos. Do you believe that? Kaya ang sabi, promise before the world began. Isa pa po, 2 Timothy 1:9. Who hath saved us? Past tense. Ibig sabihin po, pag ikaw ay mananampalataya, ligtas ka na. Hindi yung maliligtas ka pa lang. And called us. Tinawag ka. Marami kasi nagsasabi, tinawag daw sila ng Diyos. Ang tanong, ano ang narinig mo nang tinawag ka ng Diyos? Kayo po, ligtas na po ba kayo? Sabi, kayo ay tinawag ng Diyos. Tanong, anong narinig nyo para sabihin nyo kayo ay ligtas na? Kung qualify nyo, kasi marami nagsasabing tinawag sila ng Diyos eh. Kaya tatanong ko, anong narinig mo? Anong dapat marinig? 2 Thessalonians 14, chapter 3, verse 30. For we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God that from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Ano yung truth? 14. Whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, ang pinag-uusapan po, pagtawag sa kap ng kaligtasan, ang narinig niya ay alin? Yung gospel ni Kristo. Pag may dumating na propeta, ang sabi ng Diyos sa akin, utak sa inyo at kayo iutusan ng ganito, sapagkat ako'y propeta ng Diyos, tanungin mo, anong inutos ng Diyos sa iyo? Paano kung natiyak mo kinausap ka ng Diyos? Anong narinig mo? Dami kasi akong narinig dito mga church, meron dati mga propeta. Abay, ang sinasabi ng propeta, yung mga buhay nila, minamarites sila. Yung iba gulat na gulat naman. Hanggang nagpapabili na ng ngayon, Pajero, Montero, sabi ng Diyos, ibili mo ko ng Montero. Ang daming naloloko. Binili ang sabi ng Diyos, pautakin mo ko ng 2 milyon. Aba, pinautakan nga. 1 milyon? Ba't madaling lokohin yung mga anak ng Diyos? Akala ko sila anak ng katotohanan. Ba't naloloko? Patapos na yun, ang pinaka-wise, yung mga ama na ng palataya, dahil meron silang wisdom. You should be able to discern kung ano yung mabuti at masama. Maganda po ba yun? Kasi bang may dumating na propeta dito? At ikwento yung buhay nyo? Tapos maniwala kayo? Ikalokohan. Ang dapat pinapahayag ko, yung kontrol ng Biblia, hindi yung ano yung nanloloko. Maraming matloloko ko eh. Tarin nyo, yung pagtawag ng Diyos, sinabing tinawag sa ng Diyos, tanongin nyo, anong narinig ko? Pag hindi ito yung narinig niya, ay bulakan po yung iwanan nyo. Lolokohin lang kayo. Lalo kayo ilaran nyo sa katotohanan. 10 ng inyong pansabuhay. Isa pa po, tinigyan. Balik natin, 2 Timothy 1:9. Pag maliwanag sa iyan, maliwanag na maliwanag, na ikaw ay naroon na sa paningin ng Diyos before the world began, secure na secure ka. Sabi niya, who hath saved us and called us with an holy calling. Pagbira, tinawag ka ng isang banal na pagtawag. Anong narinig mo? Woo! Thank you, Lord. Ito yung ways. Kaya sabi niya, not according to our works. Kabuting balita. Kasi pag pinagbatayan yung aking ginagawa, pagsak po. Kayo po, papasa kayo. Mabuting balita. Ang kaligtasan, hindi ba may sagawa? Saan? But according to His own purpose and grace. Ibig sabihin po mga kapatid, kung ikaw ay nakarinig ng pagtawag ng Diyos at ikaw ay tumugon, naligtas ka, hindi ayon sa iyong gawa. Ngunit, sa biyaya, pero merong purpose ang Diyos. Hindi pwedeng naligtas lang and then walang ginagawa. Hindi ganun ang purpose ng Diyos. Because at the same time,
Nung ikaw ay nakatanggap ng kapangyarihan ng kaligtasan, merong ginagawa ang Diyos sa iyo. Pakita ko mamaya. Ano sabi natin dyan? Which was given us. Kailan binigay ko yung ganyang uri ng kaligtasan? In Christ. Kailan? Before the world began, ang ordained program ng Diyos ang kaligtasan, not according to our works, but His own purpose and grace through Jesus Christ. Yan po yung itinalaga ng Diyos. Pero ano ninyo? Hindi naunawa yung programa na yan hanggang dumating yung next verse po din. But is now. Kailan yung now? Hindi natin now. Now nung sumusulat at nagsasalita. Kailan yun? Way back. Hindi dumating ito. Kailan dumating ang eternal life? But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished anong klaseng death? Yes, kaya po yung mananampalataya, once you got saved, you receive life, hindi ka na mamamatay. Physical, yes. Pero yung kanya spiritual life, that's eternal. Kaya sabi eternal life Ang sabi niya, who had brought life and, ayun po, immortality. Pag sinabi immortality, may kamatayan pa ba yun? Wala na. Immortality to life through the what? Ibig sabihin, itong magdating po ng gospel ng death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, ito yung eternal life. Therefore, ito yung counting na, starting na, beginning na, world to come. Na binigas ng Panginoon Jesucristo during His ministry around 27 AD. Ang kausap niya, yung mga apostol na nagdusa lahat, iniwanan lahat. Panginoon, ano yung sabi? Iniwanan namin lahat. Sabi ng Panginoon, in the world to come, you shall receive eternal life. Ano ibig sabihin? Meron ba eternal life dito? Meron ba before the coming of Christ? Wala. Imagine. Kaya yung mga tao po dito pag namatay, saan sila matatagpuan? Sa impyerno, nagdudusa, sa paraiso, buhay sila. Wala po, again, wala sa Bible yun. Challenge po yan. Magpakita kayo sa Bible, sa Old Testament, na may ganong kondisyon ng tao. Wala. Nasa ng mga tao patay? Sa lumantipan? Okay. Nasa libingan, yung dust. Anong iniintay nila? Yes. Abay, kung buhay na sila, bakit naghihintay pa ng resurrection? Common sense. Kunyari, namatay ka, pumunta ka sa langit. Sa langit ka na, maghihintay ka mo ba ng resurrection? Ng pagkabuhay na maguli ng katawan mo? Common sense, ayaw mo na. Ba't babalik ako sa katawan ko na nakanibig? Babalik mo ako sa... Hindi ko, hindi ganun. Once nang dumating ang Kristo, taglay ng eternal life at tinibinigay sa mga mananampalataya. Sino lang ba yung nagtataglay ng eternal life at immortality? Meron pa bang iba? So sabi ng Bible, 1 Timothy 6:20 po din. Kaya po nasa panahon po tayo ngayon talaga ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Ako po'y tiyak dyan, sinakita ko yung katotohanan na yan. Kaya kahit anong dinadaanan po natin, yes, sometimes parang nakakalito, nakakatakot, nakaka-depress, pero tandaan natin, lilipas din yan. At ang Diyos, hindi kang minabayaan kahit magpakailanman. Yung immortality and light through the gospel dumating. Sabihin, dito po wala. Tama po. Imagine, kung dito ako pinanganak, walang cellphone, walang internet, walang air condition, walang refrigerator. Kasi imagine, kung ito pinanganak. Right. So wala pang buhay na walang hanggan, pinag-persecute ka pa, pinapalayas ka sa community dahil kay Kristo, yan talaga po yung pagdurusan ng mga mananampalataya. Anytime pwedeng patayin ka, hinahanting nga sila. Di ba si Paul humingi ng sulat? Authority yun galing sa Roman Empire, binigay sa Israel, sa high priest, binigay sa para hanapin yung mga mananampalataya sa buong Roman Empire, hulihin sila at patayin. Yan po yung naganap doon. Mabuti na lang, wala tayo no? Blessing yun. Diba? Na. Ang sabi ng Panginoon, Hebrews chapter 6 verse 5, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, meron powers, hindi lang singular. Powers of the world to come. Ano yun? Tingnan po yung verse 3. But beloved, we are persuaded better things of you and the things that accompany salvation. Yung palang kaligtasan, may mga bagay na kasama.
Pag sinabi yung tao ay naligtas, merong kapangyarihan ng Diyos na bigyan ka ng buhay na walang hanggan, plus yung change ng mind. Tingnan nyo, 2 Timothy 2:25, walang pwedeng maligtas kung hindi nagbago yung kanyang isipan in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance. Pag sinabing repentance po, hindi yan yung maya-maya nagsisisi ka ng kasalanan mo, hindi. Ang repentance po, according to that passage, is defined as what? To the acknowledging of the truth. Meaning, ang repentance po is nagbabago yung iyong pag-iisip. Diba? A change of mind. Doon po pumapasok yung pagbabago ng buhay na sinahanap ng marami sa mananampalataya. Pag nagbago yung laman ng isipan mo, magbabago na yung like and don't like. Dati kung walang trabaho, ang hawak mo, ngayon, ang hawak ko, Biblia. Walang pwedeng magbago ng buhay kung hindi nagbago isipan. Sa religion, pagbabago lang ng buhay. Pag nakikita yung pare, pag nakikita yung pastor at yung mga jack mo, ay, jack mo, tabi mo na lakot. Nililinis yung bahay, pag parating na yung minister, yung pastor, yung jack mo. Dadating si ganito, ay, si pastor na itabi. Yun ang religion. Pero yung tao, nakakawa talaga, nagbago isipan, walang gano'n. Natural. And naturally, nakita mo yung value ng spiritual world na dadating ang panahon, face to face, kapiling mo yung Panginoon, magtatanong ka. Ako po, hindi naman yung parusang iniisip ko yung nakakahiya. Pag iniwan mo yung buhay mo sa lupa ito, harap mo sa Panginoon, ikaw mag-iisip anong ginawa ko sa buhay ko mula nang ako'y nakakilala kay Kristo? Naglingkod ba ako sa Kanya? Yan ang tanong. Meron ba akong ginawa para sa Panginoon? Ano yung buhay ko nung nakilala sa lupa? Ikaw ay magtatanong, di ba yung Panginoon din? Kung naintindihan mo natin yung gospel of Christ at nakita natin biyaya ng Diyos mula nung nagkaisip tayo, abay, utang na loob yan. Panginoon ang audio ko. Kaya sa prayer mo, palagi, Panginoon, maraming salamat. May naman yung pasasalamat Dumating ka sa antas ng buhay na buhay ka pa. Diba? Every time you will pray, Lord, thank you so much. Una sa lahat, yung lalabas sa bibig mo, salamat, Panginoon. Kung hindi sa'yo, wala. Diba? Kung gano'n na pag-iisip, next question, anong gagawin ko? To please, para bigyan ng kasiyahan, yung aking pinagkakakutangan ng loob. That's the next question. Tama po? Pag nakita mo yan habang buhay, you are blessed, diba? So ano nakita po natin? Yung aking kalagayan po, na anak ng Diyos, programa po ng Diyos yan bago pa nag-umpisa ang lahat ng laman ng Biblia before the foundation of the world. Yan na, aming takalan ng Diyos. Tignan nyo, John 6:64. But there some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray Him. Hindi mo pwede, hindi pwede i-fake yun You cannot deceive God. You're deceiving yourself. But God, no. Tignan nyo, Romans 8:28. Pag nakita mo yan, at ikaw ay nakakilala sa Panginoon, thank you, Lord. Sapagkat alam ng Diyos ako, wala pa ako. Alikabok pa lang ako, nakita na ako ng Diyos. For whom He did foreknow. Yung nakita ng Diyos na yun ang sabi niya. He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Yan po yung kapalaran. Kapalaran nino. Nung mga nakita na ng Diyos, nung mananampalataya kay Kristo, at ikaw ay tinalaga na maging kawangis nino ni Kristo, not by your own works, but by the power of God. Ginagawa ng Diyos sa mga tunay na mananampalataya, changing them, renewing their mind, giving them wisdom as they grow. Kaya, binubuksan yung mind mo para maunawa mo itong katotohanan na ito sapagkat pinoform ng Diyos sa isipan mo yung Kristo. And that's God's work. Sa mga meron, if you are receptive, 30 experts. Moreover, He didn't predestinate, then He also called. Again, tinawag lang ng Panginoon, anong narinig mo? Mahalagang sagot yun. Look at this. Then He also justified. Anong justified? Pinawalang sala from all sins.
Hindi ba napakaganda noon? Pag dineklara ng judge, walang kasalanan niya, palayakin niya. Diba? Ano pa? Then he also, glorified. Past tense po. Oh. Past tense, glorified, justified. Past tense, called past tense. Why? Kasi it was programmed before the world began. Yung katiyakan ng buhay mo, yung katiyakan ng kaligtasan mo, natin dito pa bago pa man dumating yung kautasan na sinasabi. Kaya, balikan po natin Galatians 3:17. And this I say that the covenant that was confirmed before of God in Christ. Anong covenant? Anong promise? Ito yun. Promise of eternal life. Tapos comma. Tapos sabi, the law. Anong the law? Ito ang old covenant. Anong epekto ng old covenant? The law which was 430 years after. Saan ka bibilang ng 430 years after? Pag nakita niyo po yung ginawa ni Abraham ng promise, like sa Genesis 12, ay Abraham, makita niyo po, very consistent yung dating niya. Si Abraham po, nung promise binigay, 1900 BC. After 430 years, minus 430 years ka, you have roughly 1,500 years, di ba? Kailan dumating yung law? Sa context, yung law binigay kay Moses, 1,500 BC. Pumilang ka dyan, hanggang dito po, exactly, after 1,500 years, nangyari ito. Ang sabi, that this I say that the covenant that was confirmed before God Christ, ito yun, the law which was 430 years after, nang sinabi kay Abraham, cannot disannul. Yung law na ito, hindi pwedeng baliwalain, ipawalang bisa, yung covenant in Christ, that it should make the promise of non-effect. Yung law, walang epekto sa promise nito. Tama nyo? According to that passage. Yung law na yan, na binigay after 430 years, nang sinabi ni Abraham, yung heavenly promise, na ibinigyan ng Diyos kay Kristo, dito pa, hindi pa nag-umpisa yung kasaysayan, hindi pwedeng baliwalain o maapektuhan ng Old Covenant Law yung promise na yan. Kailan nagkaroon ng fulfillment ng promise? 1 Peter chapter 1 verse 28. Who verily was foreordained. Ano foreordained? Nakaplano na sa Diyos. Bago pa man, ang mali. Before the foundation of the world, but was manifest. Kailan? In these last times for you. Kailan ma-manifest po yung itinalaga sa sacrifice ni Kristo before the foundation of the world? Tama ba? Anong panahon yan? In these last times. Hindi this natin this nung sumusulat na Peter. These last times nino, natin o nila? Lagat. Nila. So ito, last times na. Last times of what? Last days of what? Ever po. Ito po yung dinakadawa ng traffic. Ito. Ito po dito nagsimula yung new covenant. Tama? We are new covenant. Yung red, ito yung old covenant. Right? Nang dumating yung covenant, na-take effect mo yan sa cross. Sa kamatayan ng pagkabuhay ni Kristo. Pero yung old covenant na nangyayos ko po yan, kailan dati dahil hanggang mawala. Again po, Hebrews 8:13. Pag naunawa ko ito, malilinis yung laman ng isipan yung lahat ng sumpa. In that he said, a new covenant, he had made the first old. Ano nangyayari? Now that which decayeth, and once that old is ready to vanish away. Kailan na-vanish away o lumimas yung old covenant? Dito yan, 70 AD. So ayun mo, parang 70 AD naman. Abay, kailangan mong aralin. Ano ba yung old covenant? Ano yung lumipas ng 70 AD? Yung temple, yung old sacrifices ng mga hayop araw-araw, yung priesthood, yung Jerusalem, yung nation Israel, kailan nawala lahat yan? Balik ka sa history. Kaya mayroong gulo sa Israel ngayon. Napapanood nyo ba yung mga TikTok? Mayroong mga rabbi nagpo-protesta against kay Netanyahu. Sinabi nila, we are against Zionism. Ano yung Zionism?
Yung po yung political program ng modern Israel ngayon para i-occupy yung buong Palestine. Kaya ang plano talaga, patayin lahat ng mga Palestinian o palayasin. Anong sabi ni Trump? Yung Gaza daw gagawin niyang parang malaking commercial center. Ano ibig sabihin? Tinutulungan niya na palayasin talaga yung mga Palestinian doon. Zionism po yun. Kaya tinututulan ng ibang mundo yung mga rabbi. Kino-question nila, how we understand yung salitang Jew? Sino ba yung mga Hudyo? Yun bang Israel is a Jewish nation or a Jewish religion? Pag you're a Jewish religion, you have to obey 613 laws. And one of them is, hindi dapat ginagawa yan sa mga taong dyan sa Palestine. Ang mundo po ngayon, nagigising na. Ang daming protesta all over the world, kinukondemn yung Israel ngayon. And I know, God is working. Minumulat na yung isipin ng mga tao na fake yung Israel na yan. Sino ba yung tunay na Israel? Sino ba yung tunay na Hudyo? Kayo? Believers. Ikaw ngayon ang circumcision. Tingnan yung Philippians 3. Pag Bible mo pinag-usapan, hindi papasayo ang turo ng dispensational system. Verse 3. For we are the circumcision which worship God in the flesh, in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Yung circumcision po ngayon, wala silang identity sa laman. Meaning, hindi sila yung biological or physical na lahi ni Abraham. Hindi na yung pinag-usapan. Anong klaseng circumcision ang tinutukoy dyan? Dahil in the Old Testament identification, ang circumcision po, physical flesh. Covenant na sa token. Pero kay Kristo, anong klaseng circumcision ang binahanan ng mga mananampalataya? Colossians 2:11. If you are in Christ, you are the circumcision. Anong klaseng circumcision? Ayun o. In whom also ye, the believers, are circumcised, past tense. Anong klaseng circumcision? With the circumcision made without hands. Physical ba yan? Spiritual yan. In anong klaseng circumcision? Saan nangyari yan? In putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Kailan nangyari ang putting off the body of the sins of the flesh? Kailan? Crucified, died, and buried. And then kept the resurrected Christ. Yan ang identity ng believer. You have the flesh, you have the spirit. Born of the flesh, born of the spirit. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, meron kang dalawang personality. The flesh is the outward man, kahit anong game mo nandito yung sin. But you have the new man, the new creature, which is Christ. Both present sa katawan. At tanong, sino yung namamayani sa dalawa? Apita, kung sino yung pinapakain mo ng sustansya, yun ang ganakas. Kung manlores yung isa, may ina. Gabi ba? Sino pinapalakas dapat? Ano sabi ng Ephesians 3:6? That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His, capital S, the Holy Spirit of God. Where? Ano yung pinamalakas niya? Anong binibigay sa'yo? Knowledge, wisdom, pambira mo. Knowledge, wisdom, understanding. Wow. Knowledge. Saan gagaling yung knowledge? Kailan dadating yung knowledge? When you learn. If you are ready to be instructed, wisdom. Ano yung wisdom? That will give you wise decision. Wisdom. You can have wise decision if you have knowledge. Wisdom, knowledge, wisdom, understanding. Yun dapat yung possession ng mananampalataya. Knowledge, wisdom, understanding. Hindi po pera pinag-usapan doon. You can have all the money in the world, pero kung wala kang knowledge, wisdom, understanding, galing sa taas. Nonsense. Now, anong powers dyan? Nakita ito po yung spiritual represented by the what? Temple. Temple has God. Ano itong black na ito? This represents it represents the physical. Parehong nag-exist at the same time. The spiritual world and the physical world.
There is no time in the Bible na sinasabi, hindi nag-exist daw. Wala. Ang kalagayan po ng mundo ito, this planetary world, will be like this. Ask yourself, nasa saan ka? Sa dalawang yan. Dahil, dinescribe ko yan ng Revelation chapter 22 verse 14. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. What city? What city? Ang pinag-uusapan dyan. Ano sabi ng 21:1? Dito po marami nagkakamali sa mga dispensational teachings. I hope they're watching. And I saw a new heaven and new earth. Nakita ni John yung bagong langit at lupa. Why? For the first heaven and first earth were passed away. Anong klaseng heaven and earth dyan? Planetary, physical? No! Pag binasa niyo po yung Isaiah, kung aklat, at saka yung Genesis to Revelation, pareho nang sinasabi. It starts with heaven and earth, it ends with new heaven and new earth. Anong tinutukoy? Yung Israel. Itong new heaven and new earth, sino ito? Ito po yung body of Christ, the believers, na spiritual body. Verse 2, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Kailan niya nakita na ang dumating ang finance of Cristo Nilo with all the history po ng church history, na complete yung bride when the old covenant po was fully passed away, nabuo yung new heaven and new earth, kaya sinabing bride. Dito po yung mga mananampalataya, espouse lang sila. Pero matapos po yan, nandito yung marriage ng Christ and His church. It was completed here. Kaya nandito yung marriage. Anong sabi ng 3? There is 3. Ano nangyari pag yung, in the Jewish concept po ng pag-aasawa, yung betrothal or spousal period, pagkakasunduin yung mag-asawa, they were legal as husband and wife, pero hindi pa nagsasama. Yung lalaki aalis, gagawa ng bahay, ipaghahatap, babalik siya upang pagsama na silang mag-asawa. Ganun po yung kay Mary at kay Joseph. Kaya nung nagdalang tao si Mary, gusto iwanan ni Joseph kasi hindi mo sila nagsisiping. Although, husband and wife. Kaya ang bintang sa Panginoon, she born out of fornication eh. Nabasa niyo ba yung John 8? Pinagbibintangan siyang si Mary, nakipagkalo niya sa ibang lalaki at anak sa pagkakasala si Kristo. Yun po yung John 8. Sinabi niya, kami anak ni Abraham, hindi kami pinanganak sa pagkakalo niya. Pinariringgan si Mary at si Christ. Kasi nang humingiro na paniwala. Kaya sinabi ng akin, Joseph, hindi yan. Yan ay sa Panginoon Diyos, yung kanya pagiging upon. Born in the virgin situation. Dito, dumating yung finality, sabi, and I heard a great voice out of heaven saying, Notice, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself shall be with them, and be their God. Naniniwala po ba tayo? Tutuwahin yan. Na yung Diyos, nananahan, kasama ng Diyos. Kasama natin, pag sinabi, He will dwell with them, anong pinag-usapan? Tirahan. Saan ka tumitira? Anong tawag sa tirahan mo? House. House of God. Sino yung house of God? Pag sinabing temple, ano ibig sabihin? Tirahan ng Diyos. Sino yung temple ngayon? Yun ang power ng word to come na sinasabi ni Christ. Ang temple, hindi nakalimit doon sa Jerusalem ng isang building. Ang temple, kalat. Ang house of God, pinupuno niya ang buong mundo. Kasi sa Father's house, sabi niya, maraming mansions. Sino yung mansions? Believers, tahanan tayo ng Diyos. That's what the Bible is saying. Therefore, nag-exist ngayon yung spiritual world at saka yung physical world at the same time. Balikan nyo, Revelation 21 verse 22. Bakit sinasabi natin yung city Jerusalem na kung saan naroon ng Diyos, hindi yan physical? Dahil sinabi ni John, walang physical temple sa city na yan. Ano sabi niya? And I saw no temple therein. Ang sinasabi niya, walang physical temple sa city na yan. Bakit? For the Lord God and the Almighty and the Lamb are the temple of it. O sino yung city? Tayo.
Ang city of God composed of people of God. At sa kanila, nananahan ang Diyos. Pag atin kong nilaliman ang unawa prayerfully, ano mag-i-impress sa sarili mo? Mag-i-impress sa sarili mo, makikita ng tao, dapat ang Diyos kanino? Sa atin. Kanino nila maririnig ang mensahe para makapasok sila sa kingdom? Hindi sa saksi. Maliwanag po yung 21, yung city dyan, hindi yan physical kasi walang physical temple. At ang temple dyan ay yung mga mananampalataya kasi nananahan sa kanila ang Panginoong Diyos. Kaya yung city niya referring po sa believers. So, 22:40. Kaya ito po, nag-i-exist na ito. Ngayon, at the same time, nag-i-exist ito. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter into the gates into the city. Anong commandment? Anong commandment ang gagawin nila para pumasok sa city? Ito pa rin ba? Tiyak, tapos na ito eh. Ano yung commandment? O din Romans 16:25. Now to Him that is a power to establish you according to my personal possession, yung gospel. Bakit my? Kasi yung gospel na pinahayag ni Pablo, hindi na-reveal sa ibang apostol, sa kanya lang. At sa kanyang detalyadong pagtuturo, nakaunawa sila Pedro, sila Juan, later on, sa laman po ng gospel of Christ. Hanggang ngayon po, misteryo sa marami. Mantakin mo, pag narinig ng karamihan nyo, anong conclusion nila? Yung ginagawa, wrong. Yung sin na singular, ano yun? Kaya sabi dito, isang sin lang po yan. Pinatulad dito eh. Anong sin? Yung nasa flesh ng lahat ng tao. Si Pablo lang po nagturo niyan. Kaya hindi mo unawa yung difference ng gospel ni Paul at sa mga apostol, hindi maintindihan talaga yan. Pero ang sabi nyo, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, but hindi na unawa, which was kept secret since the world began. Kasi yung promise po na yun, ang tinutukoy, magaganap yun dito. Yung revelation mystery ng Gospel of Christ, konektado po pinasara before the foundation of the world, program na ng Diyos yun. Kaya dito, it-relate mystery, walang kaunawa. Pero nung dumating ang Kristo, ipinakayag kay Pablo ng maliwanag. Biyaya ng Diyos, kung naintindihan nyo yan. Sa 26, but now is made manifest. Now, ulitin natin yung now. Dito yun. Hindi 2025. Dito yun sa first century. But now is present tense during the time made manifest and by the scriptures of the prophets according to the commandment of the everlasting God made known to all nations for the obedience of faith. Anong commandment? For anyone to enter the city. Believe the gospel of Christ. This is the entrance going to the city among these people sa Christian world. Tignan nyo, paano po nilabel at kinilala yung sa verse 15, Revelation 22:15. For without, ano yung without? Without of what? Ito kasi yung city. Yung outside of the city, dogs. Bakit dogs? Pag sinabing dogs, alam natin character ng dogs. Right? Sorcerers. Ano yung sorcerers? Mga ano po yan, mga magdalaya. Gumagamit ng hypnotism. Hini-hypnotize ka. Ang Diyos may mensaheng ibinigay sa akin para sa inyo lahat. Ako ang may-ari ng langit at lupa. Ayun, natalo sa eleksyon. Yan po yung sorcery. Pag ang loyalty ninyo napunta sa tao, na-develop sa inyo yung fear ng tao kasi ang thinking mo, siya lamang kausap ng Diyos, siya kinakausap ng Diyos, kaya lang sinasabi niya galing sa Diyos, nangingilabot ka pa pag nagsasalita sa, you are bewitched. Kasi ginagamit ka ng sorcery through mind control. Tignan niyo mga religion. Sa mga Bible school, ito yung mga pastor sa seminary, gagawa ng mensahe, nakaprogram yun. Dito, magpapatawa ka. Dito, magpapaiyak ka. Dito, pag nakita mo na yung mga tao medyo mataas na emotion, malapitan mo na sila, himukin mo silang gumawa ng sumpa sa Diyos. Emotion.
Tinig sa mga relihiyon. Yung leader nila, naka-Amerikana, palaging meron panyong puti. Pag malapit ng matapos ng programa, sa panalangin, iiyak na. Aba, iiyak na yan ang panyo. Natural, patapos na yung service, yung mga miyembro, iiyak din sila. Para sa ganon, pag uwi ninyo, yung emotion ninyo, naiwan sa kapilya. Kaya, ipagtatanggol mo yan hanggang kamatayan kasi na-brainwash ka, na-bewitch ka, yung emotion mo nanusulok na kapilya. Nagsisimba ka, ang nararamdaman ng kalungkutan, pinagpis, ang pag-asa. Emotional yung dating. Kaya ilalaban ng patayan yun, hindi ayon sa katotohanan. Yan po yung nangyayari sa maraming reliyon. Itaas ang panyo, baligtarin ang payo. Sa tuwing lahat ng biyaya ng Diyos, hindi po ba? Hindi ito maliwanag ko. Yung wala po sa singing, yung nasa physical world, ang tawag ay dogs, sorcerers, warmongers, murderers, idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. Yun pong lahat ng binanggit ay identification ng alin? Ng flesh. Ang mananampalataya, wala na sa flesh, nasaan ka? Pero parang nag-exist. Tayo po ang city. Tayo po ang temple of God. Nag-i-invite palagi ang Diyos sa mga nasa labas. Anong invitation? Diyan niyo po. Revelation 22:17. And the Spirit and the bride say, come. Let him that heareth say, come. Ito po yan. Ang lalapit sino? And let him that is, yung may upaw. Kaya yung mga tao walang pakialam, may problema talaga. Pag hinahanap mo ang Diyos, kung tunay kang naghahanap ng Diyos, lalapit ka. Kaya ang sabi, and whosoever will, let him take the water of life freely. Ano yung water of life? Eternal life. It is the Lord Jesus Christ. Ang invitation ito, believe the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, ang sabi here. That's forever. Lastly po, Ezekiel 37, verse 26. Ang sabi po ng Ezekiel, prophecy niyan, fulfilled John sa pagdating ng Kristo. Moreover, I will make a covenant of peace with them. It shall be, and what? Wala pong katapusan yan. Ano? And I will place them and multiply them and I will set my sanctuary. Ano yung sanctuary? Temple. Saan? In the midst of them forevermore. Nandun ang temple, nandun din ang physical world. 27. Ayun o. My tabernacle shall also be with them. Yea, I will be their God, and they shall be my people. Ito po yung tabernacle of God, ang kingdom of God. Ito yung physical world, nag-exist side by side. Ang programa ng Diyos, yung nasa physical world, papasok na sa spiritual world through Jesus Christ. Ito po yung everlasting covenant. Nagpapalit-palit lang ang generation ng tao, namamatay ang mga tao, and the physical life, but there is an offer of eternal life. Alam niyo, offer mo, nagtanong kasi one time, Brother Wayne, anong masasabi mo doon sa mga yung Indian Airways na bumagsak? Nasaan ang Diyos? Nandun ang Diyos. Sa thinking natin kasi, yung physical life parang masama. No. Ang sabi ng Diyos, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kaya lang, at present time, may offer ang Diyos for eternal life for those people na gustong makasama ang Diyos. Kaya mahalaga po, pag na-appreciate mo, mula nung nagkaisip ka, nakita mo yung kamay ng Diyos sa buhay mo, mamahalin mo siya, at gusto mo siyang makasama. Pero pag hindi mo na-appreciate yung ginawa ng Diyos sa iyo, sino ba yung Diyos? Hindi mo kukunin yung opportunity makasamang Diyos, magpapalaan ka. Doon sa mga tao, nakikita ang kabutihan ng Diyos, mauunawa yung ginawa ni Kristo. Yun ang entrance doon sa magpagwalahagang buhay, kapili ang Diyos. Yan po yung standing offer sa buhay na ito. Hindi relihiyon, hindi education, hindi pera, hindi status in life. Lahat ng yan lilipas. Pero yung buhay natin, mananatili magpagwalanggat, ikaw ay na kay Kristo. Siya lang kasi ang nabuhay na maguli. Hindi si Muhammad, hindi si Buddha, hindi yung Papa, hindi kahit sino.
Si Kristo lang yung nabuhay na pagmuli. At yan po ay facts. Kaya tayo ngayon, kung naunawa po natin yan, pasalamat tayo, hindi na tayo dogs. Hindi na tayo sorcerers. Hindi na tayo warmongers. Hindi na tayo murderers. Tayo ay mga banal dahil tayo nasa katawan ni Kristo. Yan dapat natin magpasalamat. At imbitahan natin ang mga tao pa na pumasok through the gate, through the tree of life. And that's right. Sabi nga, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So today, my friends, we are already in this season, and we have already sabi ng na word to come. And we are now enjoying the mga verse. Hebrews 6:5, then we close. Kaya po, victorious kami. At makapangyarihan ko na through Christ. Ano sabi niya? And have tasted the good word of God and the power of the word to come. Eh, dumating na yung word to come. Nag-start yun doon sa crucifixion and resurrection of Christ. Kasi doon binigay yung eternal life. I hope nakuha po nyo. Para mawala yung agam-agam, mawala yung doubt, confusion, paniwalaan natin pag sinabi ng Panginoon, and you will enjoy life. And you will enjoy eternal life. Mawala yung fear, yung agam-agam, mawawala lahat yan pag pinaniwalaan ito. Until you learn to embrace the spiritual life na sinabi ng Diyos. And you will live in it. Mabuhay ka doon.